Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Isang kontrobersyal na balitang lumutang kamakailan kaugnay kay Sandro at ang manoy pagkakasangkot ng kanyang pamilya sa isang balak na pagkitil ng o pagpapategi ng veteranong mamamahayag na si Ted Filon. Ayon sa mga ulat, nagsiwalat si Sandro ng impormasyon patungkol sa naturang plano na sinasabing may kinalaman ng kanyang mga magulang na si Presidente Kuting ng Norte at Liza Tanas-Mags. Ang isyong ito ay nagdulot ng malaking iye sa publiko lalo na sa gitna ng kasalukuyang klima ng politika sa bansa. Sa kabila ng bigat ng aligasyon, mariing binabantayan ng mga otoridad ang kaso upang matukoy ang katotohanan sa likod ng mga paratang. Patuloy ang panawagan ng iba't ibang sektor para sa masinsinang investigasyon at agarang aksyon upang mapanatili ang kaligtasan ni Filon. Ang isyong ito ay umani ng matinding reaksyon mula sa iba't ibang panig. Ang mga taga-suporta ni Filon at ng malayang pamamahayag ay nagpapahayag ng pagkabahala sa posibilidad ng bantana sa buhay ng mga mamamahayag. Samantala, ang pangalan naman ni Sandro at ng kanyang pamilya ay patuloy na nasasangkot sa kontrobersya. Sa gitna ng usaping ito, nanatiling maingat ang publiko at ang mga media sa paghihintay ng opisyal na paghayag mula sa mga sangkot at mula sa mga otoridad. Ang katotohanan at katarungan ang layunin ng lahat sa harap ng kontrobersya nito. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po and God bless. Si dating Pangulong Rodrigo Di na kailangan imbitahan na dumalo si Tatay Digong. Sa akin naman, okay yun. Kasi hindi na, kagaya na sinasabi ni PRRD, wala na nga siyang pera. Tsaka magastos nga naman talaga yung transpo, yung ginagastos nila. Davao to Manila, di ba? So para sa akin, talagang pabor ako doon na wag na siyang ipatawag. Pero eto ang tanong. Bakit biglang naduwag ang mga congressman? Dahil ba hindi kayo pinaporma ni PRRD? Dahil ba hindi kayo nakaporma kay PRRD? O dahil napagtanto nyo na nagmumukha kayong tanga pag kaharap nyo na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Please answer my question. Sorry. Di ba? Ngayon, natauhan na kayo, no? Buti nga sa inyo. Roa Duterte para dumalo sa susunod na pagdinig ng House Quad Committee sa Disyembre 12. Kaugnay po yan sa investigasyon sa mga extrajudicial killing sa kampanya kontra illegal na droga ng nakalipas na administrasyon. Ito ang inihayag ni House Quad Committee Overall Chairman Surigao del Norte 2nd District Representative. Katakot lang dito. Baka panibagong drama na naman to. O baka ubos na ang pera ng taong bayan, kaya ayaw nyo nang gawing panakipbutas ang mga Duterte. Yun yung nakikita ko. Baka kasi isipin nyo maigi nakakagulat yung desisyon to. Diba? O, sinabi pa ng ni Dan Fernandez na meron pa siyang 20,000 question kay PRRD. So ngayon hindi na ipapatawag. So ako, pabor naman ako doon. Ulitin ko, pabor ako doon. Na wag nang ipatawag dahil nasagot naman na lahat ni PRRD yung mga katanungan. Bukod sa lahat, laki ng ginagastos niya sa hearing niyan. Tapos paulit-ulit lang yung katanungan. No? Ayun yung pinaka malupit doon. So sa akin, ayoko na rin talaga na makita pa si PRRD doon sa hearing niya kasi naaawa din ako doon, no? Naaawa din ako kay Tatay Digong. Siyempre, may edad na yun. Tapos yung
gastos pa, 'di ba? Oh, buti sana kung yung pinagmamayabang ng mga congressman na babayaran nila yung transpo ni PRRD. Kung ang tanong hindi naman tatanggapin ni PRRD yun. Dahil alam naman ni PRRD yung gagastusin galing sa pera ng taong bayan. Ay hindi mahilig ang ayaw ng mga Duterte ng ganun. So sa akin, okay ako. Pero baka may panibagong strategy na naman na naisip ang mga government. Robert Ace Barbers. Anya, napiganan ng mega panel ang dating Pangulo sa 4 na impormasyon. Ibig sabihin, ang pagdalo ni dating Pangulong Duterte sa committee hearing noon pong Nobyembre 13 ay ang una at huli nitong pagdalo. Paliwanag pa ng mababatas na sa loob ng 13 oras na pagdinig ay narinig na ang mga nais nilang marinig kung saan ilan sa mga ito, anya, ay nauna lang ibinunyag o inamin ng dating Pangulo sa naging pagdinig niya noon sa Senado. Maalalang nauna nang dumalo ang dating Pangulo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Oktubre 28 kung saan nagbigay ng napakahabang testimonya. Si Doc Lorraine, no? Kita niyo ba si Doc Lorraine? Ayun, no, wait lang. Ayun, no, Doc Lorraine, no? Nagbigay ng napakahabang baka Doc Lorraine Badoy yan. Sana all, no? testimonya ang dating leader Umiiyak dun, wait lang Ba't may umiiyak dun sa gilid? noong Oktubre 28 kung saan nagbigay ng Ba't umiiyak si nanay? Ito ba yung mga kamag-anakan ng mga adik na namatay? O naiyak si nanay dahil nakita niya si PRRD? I don't know. Hindi, umiyak si nanay, naka-green Ay, sabi niya, puta, naiyak ako, nasa harap ako ng sa harap ako ng camera. Malamang tututukan yan si PRRD. Yak ako para totoo yung drama ko. Si nanay. habang Umiyak si nanay. Kawawa naman. testimonya ang dating leader Kaya, Sorry. ng bansa. Samantala sinabi rin ni Congressman Barbers na magpapatuloy pa ang House Quad Committee sa pagsasagawa ng mga pagdinig hanggang sa susunod na taon kaugnayan sa mga kaso ng extrajudicial killing sa ilalim ng Duterte Drug War. Iba pang mga development na niniwala naman ng Makabayan Bloc na magiging mas mabilis ang pag-usad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kumpara sa impeachment proceeding laban kay dating Chief Justice Renato Corona. Ayon kay dating Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares, isang ground lamang ang nagsisilbing basehan sa inihaing complaint laban kay VP Sara. Ito ay ang betrayal of public trust. Sa ilalim ng isang ground, mayroon itong 3 kaso na So kayo, may tuturing mo bang declare public trust yung mga kumag na yan? Anong karapatan nila dun? bibilangan ng pag-abuso umano ni Duterte sa kanyang discretionary power sa paggamit ng mahigit sa 600 million pesos na confidential fund, paglapastangan sa audit process sa pamagitan niya ng paglabas sa mga pekeng dokumento at ang hindi pagkilala sa oversight function ng Senado. So impeach daw si VP Sara sa pagpapalabas ng mga peking dokumento. So nauna, kung peking man yung dokumento na inilabas ng Office of the Vice President, so dapat 'di ba yung Congress ang unang kakasuhan nyo? 'Di ba? Ang unang questioning nyo. Mismong House of Representative ang ko-questioning nyo. Tsaka ito confidential. Na-explain ko na yan. Putang ina, ulit-ulit. Buisit. Sa complaint naman, laban sa namayapang Chief Justice, mayroon itong 4 na ground at 8 kaso. Ang 4 na ground ay ang betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution at ang graft and corruption. Ba't yung... Ano to? Ano rito kay Chief Justice? Anong connection nito kay VP Sara? Bakit nyo hinahalin tulad yung pag-impeach kay Chief Justice Corona at kay VP Sara? Anong connect nun? Gago! Colmenares ay nagsilbing prosecutor sa impeachment trial laban kay dating Chief Justice Corona noong panahon ng Aquino administration. Ayon sa dating mambabatas, dahil sa dami ng kasong isinampa laban kay Corona, inabot ito ng 4 na buwan bago na pagdesisyonan ng Senado. Sa reklamong Tsaka iba yun. Tanga lang. Bakit may salitang impeachment, kailangan idugtong na lahat. Bobo. Ay. Muna akong panoorin to.
High blood ako eh. Pangay. Eto, matapos palabasing fellowship ang nangyari sa palasyo, Ted Filon may binulgar. Ano kaya to, paring Ted? Paring Ted, pasok. Karoon ng mga mambabatas. Veteran newscaster Ted Filon Na. isiniwalat ang di umano'y planong demolition job laban kay Vice President Sara Duterte. Oh, Ito ang balitang dapat hindi palagpasin ng maraming Pilipino kung saan matapang na isiniwalat ng news presenter at radio DJ na si Ted Filon ang mga di umano'y plano raw ng mga babatas na ituloy pa rin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang breaking news ngayong araw kung saan umani na ng samot-saring reaksyon matapos isiwalat ni Ted Filon na tila mukhang hindi fellowship ang nangyayari sa loob ng palasyo lalo't may nakapagtimbre raw at di umanay may nakakaalam kung ano ang kanilang pinag-usapan laban kay VP Sara. kahit naman ipa-impeach nila yun. Alam nyo, eto para sa akin, i-impeach nyo. Punta na, may 2028 pa naman. At yan din gusto ko na mangyari, impeach si VP Sara. Hindi dahil ayoko sa kanya, hindi dahil naniniwala ako sa mga paratang kay VP Sara. Hindi ganun Gusto kong i-impeach si VP Sara para matuldukan na ang kahayupan ng gobyerno natin. Dahil baka dyan sa impeachment kay VP Sara, baka dyan magsimula ang pagkakaisa ng bawat Pilipino dito sa Pilipinas. Kaya gusto ko na, sige, impeach nyo na. Ninyo. Gago! Gigigil ako sa inyo Ganda-ganda na umaga ko, high-blood ako Ayon mismo sa veteran journalist, hindi raw fellowship ang nangyari sa loob ng palasyo kundi ang planong demolition job at pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa veteran newscaster, ipipilit raw talaga ng mga mambabatas na magkaroon ng pagpapasya ang mga kapwa nila kongresista na maisumite sa Senado ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kahit imposible, tila ipipilit raw ito ng mga representative ng Kongreso dahil isa-isa silang masusukon at mabibisto sa kanilang mga kabalustugan na ginawa sa Kongreso. Ilang hearing raw kasi ang nangyari sa Committee on Good Government and Public Accountability at pinanindigan ng mga mambabatas na ito na impeachable ang mga di umano'y kinumit ni Vice President Sara Duterte o ng kanyang ahensya sa di umano'y paglustay raw ng pondo nito ayon mismo sa kanilang investigasyon. Ngunit nang lumabas ang unqualified report mula mismo sa Commission on Audit, mukhang magigipit ang mga mambabatas dahil pinatunayan mismo ng COA na walang mali sa ginawa ni VP Sara sa ahensyang kanyang kinabibilangan. Hindi, mas paniwalaan nyo ang House of Representatives. Mas paniwalaan nyo yun kaysa sa COA. Mas may alam ang House of Representatives ang mga congressman kaysa sa COA. Hindi, totoo. Huwag nyo nang paniwalaan ng COA. Paniwalaan nyo yung House of Representatives. Kasi ultimo nga, tingnan mo, di ba? Convicted, NPA, pinakontempt ang attorney. Saan nakakita nun? Isang attitude na matandang lalaki. Mahilig magpa-contempt. Tsaka sinabi na ng COA na wala nga silang nakikitang dahilan para i-impeach si VP Sara. So bakit ayaw paniwalaan ng Congress yun? Sa madaling salita, nakikita ng Congress, nakikita ng House of Representatives na di hamak na mas kapanipaniwala sila sa COA. Ang mas matindi pa raw dito,
Paano raw lulusutan ng mga kongresista ang naging report na ito mula sa Commission on Audit na pinatunayang nasa ayos at nasa tama ang paggastos ni VP Sara sa mga budget na inilan sa kanya, gayong kanilang pinagpipilitan na impeachable di umano ang kinumit ng Vice Presidente. O, di ba? Wala na, sa ayos naman daw ang paggastos ng budget ng Office of the Vice President. Sabi yan ng COA. So bakit ayaw paniwalaan ng COA? COA tuloy ng House of Representatives. So sa madaling salita, walang pakialam ang House of Representatives sa COA dahil ang tingin nila mas mataas sila dun. Ganun ba yun? Sa bagay, kung makapanghusga nga kayo dyan yung korte nga, inilipat na sa House of Representatives. Nasa ano na, yung mga judge doon, yun na yung pinaliwala ng judge ngayon sa Pilipinas. Ang judge na ngayon, yung mga congressman. Ang mas matindi pang araw dito, paano raw pasisinungalingan ng mga kongresistang ito ang report mula sa COA? Gayong bukod sila ang nag-imbestiga, di mo na pinaniniwalaan ang mga ebidensya laban kay VP Sara. Sila rin ang tatayong Committee on Justice sa nasabing pagpupulong ng Kongreso para mailusot sa Senado ang impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo. Halimbawa na nga lang raw dito ang Batangas representative na si Chinky Luistro. Si Boy Tago, si Girl Tago, si Delima 2.0. Isa sa mga nagpipilit na dapat makasuhan at mapanagot ang opisina ni VP Sara sa di umano'y mga paggasta nila na hindi raw naaayon batay raw sa kanilang investigasyon. Mukhang sila-sila na nga lang rin daw ang gigisa sa kanilang mga sarili sa sarili nilang mga mantika. Yan naman na talaga ang mangyayari dyan. Tapos yung kanilang leader na si House of Representative Martin Romualdez, absuelto. Hindi alam nyo masisisi dyan kung sakaling magkabukuhan na. Hindi masisisi dyan si Martin. Sana matalino pa sa inyo yun. Kung halimbawa na mabisto kayo dyan, kayo lang din ituturo niyan. Pinasakay lang kayo Gayong kahit ilang beses nilang inimbestigahan ang opisina ni VP Sara, mukhang wala pa rin silang nakitang matibay na ebidensya. Bukod nga raw sa iba ang gusto ng Pangulo at huwag ituloy ang impeachment laban kay VP Sara, mukhang naiipit raw ang mga kongresista dahil hindi ito ang gustong mangyari ng liderato ng Kongreso. Nako po. Yari kayo dyan. Oo. Ginawa kayong palaman. Si Marcos yung kabilang tinapay. Si Romualdez yung kabilang tinapay. Yung palaman na inyong mga congressman. Tsaka congresswoman na against sa mga Duterte. Ngayon, di ba, diniketo. Nasa gitna sila, pipi sila dun sa nag-uumpugan na dalawang tinapay. O, baka tanongin nyo, asan si Lisa dyan, Jay? Si Lisa yung amag. Ay, sorry. Gago! Sorry. Salbahin na naman ako Diba yung tinapay, pag hindi mo kinain ng mga 3 days to 4 days, diba parang may tumutubo. Minsan kulay blue pa, minsan violet. Minsan kulay dilaw, ganon. Gago! Ayun si Lisa. Narito at panoorin ang buong balita kung saan nasukol ng TV news presenter at radio DJ si Ted Filon ang mga mambabatas na tila nagmadaling pumunta sa Malacanang para di umano'y pag-usapan ang demolition job laban kay VP Sara. Biglang nag-emergency meeting, no? Buti na lang hindi si Katid Salamat sa'yo, Katid panoorin nyo na lang dito sa full video nito ni Showbiz. Buti na lang si Katid. Ang galing ni Katid. Samantalang, biglang siguro nataranta sila Meeting tayo, meeting. May mali dito, may mali.
Ipit kami dito, ipit. Mukhang magigisa kami, ginawa nyo kaming tinapay, tinapay na may amag. Samantalang mapunta na tayo dito sa paboritong anak na si Sandro Marcos. Panoorin natin. Kailan nga lamang sa isang pahayag nagsalita na si Congressman Sandro Marcos dahil sa tila pagkawatak-watak ng mga Duterte at Marcos. Ito na yata ang hinihintay ng lahat na may magsalita sa kung sino at ano ang dahilan sa tila pagpapasabong ng mga Duterte at Marcos. Nagbigay nga na makabuluhang pagpapaliwanag si Congressman Sandro Marcos dito. Sa ngayon kasi sa mga nangyayari, porket galit sila sa mga Duterte, naniniwala agad sila sa mga paninira dito. At yung iba naman na may galit sa mga Marcos, naniniwala din agad sa mga naninira dito. Kaya ando na ang paghati-hati. Hindi na nila naiisip kung sino ang matutuwa at ang magiging resulta sa mga nangyayari ngayon. Malapit na ang 2025 election at alam naman natin ang pagnanais ng mga oposisyon o dilawan na makabalik sa gobyerno. Kaya gagawa sila ng paraan para muling makabalik sa pwesto. At ang lakas ng tandem ng Marcos at Duterte na alam nating hahadlang kanilang kagustuhan. Kaya malabong makabalik ang mga dilawan. Kaya wala silang ibang gagawin di pag-awayin di umano ang dalawang malalakas na lider, Duterte at Marcos, at guluhin para humina ang depensa at muling makapasok ang oposisyon. Ito na, may narinig kasi ako eh. Hindi kaya. Sabi dito sa video, kaya yung dilawan daw pinagsasalpok ang Duterte at ang Marcos. Para daw mag-away-away at magkawatak-watak to. Alam nyo, kung halimbawa man, na totoo nga yun na parang sinusulsulan ng dilawan etong mga Marcos para awayin or tarantaduhin ng mga Duterte, baliw sila. Alam niyo kung ba't nasabi kong baliw sila? Tangina, presidente ka tapos magpapauto ka? Ikaw ang presidente, magpapakontrol ka? Kung sakaling totoo man yun? Ha? Tanga ka. Ay, sorry. Diba? Napakasimple nun. No? Tsaka, ang simple lang, dalawa lang, hinihiling ni BP Sara. Tatlo. Una, ituloy ni Marcos kung ano ang nasimulan ng mga Duterte na pinangako naman ni Marcos. Pangalawa, payagan si Inday Sara Duterte, si BP Sara Duterte na araw-araw na umuwi sa kanyang pamilya. Kasi nga may mga maliliit pang anak si BP Sara. Pangatlo, ay sorry, ano yun? Ano yung nakita ko na? Ulitin ko Pangalawa, ganon. Pangatlo, gato. Pangatlo, ay sorry. Buta na. Ayaw mano. Pangatlo, yan na. Yan na. Pantay na sila. Wala nang ganon. Pangatlo, ano ba yun? Pangatlo, ay tuparin ni Marcos yung kanyang kahilingan sa mga Pilipino. Napakasimple lang ng hininging kondisyon ni Vice President Sara Duterte. Bakit hindi maibigay ni Marcos Jr. yun? Kasi nga, simulat sa pool, una pa lang, planado na talaga siguro talaga to. Na kapag sa oras na nanalo sila, kakalabanin nila ang mga Duterte, kakalabanin nila si BP Sara, magnanakaw sila sa kaban ng bayan, akala nila kasi magiging kakuntsaban nila ang mga Duterte. Akala nila kasi papayag ang mga Duterte sa anomalyang ginagawa nila sa gobyerno. Ngayon na hindi pumayag at ayaw ng mga Duterte sa gawain nila, doon na nagkaletse-letse. Ngayon eto, papasok na yung dilawan.
Hindi ako naniniwalang nagpapakontrol si Marcos Jr. sa mga dilawan. Ginagamit ni Marcos Jr. ang mga dilawan para maging kasangkapan laban sa mga Duterte. Yun ang totoo dun. No, yun ang totoo dun. Hindi yung, ako naniniwala ko hanggang ngayon naniniwala ako na hindi ututo si Marcos. Naniniwala ako doon na hindi ututo si Marcos. Puppet lang siya. Ay, hindi. Ang pagkakaano ko dyan, ginagawang tauhan yan or paraphernalia. Anong babigkas nun? Paraphernalia. Ay, hindi na. O kasangkapan ng mga dilawan para kalabanin ang mga Duterte. Kasi kung Marcos lang, kung Romualdez lang, hindi nila kaya yan. O, tignan nyo, ito ang daming kalaban ng mga Duterte. Isa-isain ko na naman sa inyo. Ito na naman. Kinakabahan ako sa daliri ko. Baka iba yung lumabas eh. Una, kalaban ng mga Duterte, Marcos. No. Pangalawa, dilawan. No, ito na siya. Pangatlo, ay sorry. Lipat natin nga dito. Pangatlo ay mainstream media. Diba? Pang-apat, Congress. Sa Senado, medyo 50-50 doon kasi kahit pa paano, nandun si Senator Bato de la Rosa, nandun si Senator Bongo, si Senator Robin. Kahit pa paano yung ibang mga senador doon, hindi masyadong nakikiisa sa layunin ng gobyernong pabagsakin si Vice President Sara Duterte. No? So, sa madaling salita, halos 4.25 ang kalaban ng mga Duterte sa gobyerno natin. Samantalang ang Duterte walang kakampi. Meron kakampi ang mga Duterte. Iglesia ni Cristo, KOJC, tayo. Mga vloggers, yung iba nagsitalunan na. Alam niyo na kung sino yun. No, yun. Kaya ako naniniwala ako na hindi nagpapakontrol si Marcos sa mga dilawan. Sa halip, baka si Marcos pa ang kumukontrol sa mga dilawan. So tuloy natin. Desisyon sa gobyerno. Matapos lumabas ang balitang ito, ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, grabe na talaga ang nangyayari ngayon sa gobyerno. Tahimik lang kaming mga Pilipino, nagmamasid sa mga... Alam niyo si Masando Marcos, hindi rin natin may tuturing na alam niya rin yung mga Ito lang hindi natin may tuturing na alam niya lahat yung plano ng magulang niya. Or kung may pinaplano man, no? Maaaring, syempre, anak yan, balibaliktarin mo man ang mundo, kakampihan at kakampihan niya yung magulang niya. Kaya na sinasabi ko kay Senator Amy Marcos, di ba? Balibaliktarin mo mundo, kapatid mo pa rin yan. Kahit gaano kasama yan, kapatid mo pa rin yan. Katulad lang yan, katulad ni Sandro Marcos. Kung si Sandro nga ay nasa gitnaan lang, kahit anong gawin natin, balibaliktarin nyo man ang mundo, ganun pa rin ang magiging tingin ng tao dyan. Anak ka pa rin at kakampihan mo magulang mo kahit alam mong nasa mali na to. Kaya kung ano man yung sinabi ni Sandro, sumali ka na lang ulit sa The Voice. Ay, gago! Si ano pala yun, no? Si Charis Pimpenko pala yun. Ano man itong kayo, si Jake